Hello, good evening everyone. This is my uh, my new vlogs for ating reaction sa mga komentaryo sa mga reaction na nagaganap ng mga current event, mga news. Hindi po tayo direkta nagbabalita, bagamat nagbibigay tayo ng komentaryo sa anumang mga pangyayari at mga impormasyon na nagaganap sa ating paligid dito sa Pilipinas at sa mga ibang bansa. Ngayon po kasi may lumabas po kasi na balita na inaresto ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa NAIA. And alam po natin po sa news na for the 2 days nasa ibang bansa po siya sa Hong Kong. And akala natin na hindi na siya babalik, pero bumalik po pala siya dito, and he got arrested immediately upon arrival. And nakita po natin doon sa kanyang pag-aresto ay pinangunahan po ito ni CIDG Chief General Torre. And ang arrest warrant kasi niya is galing sa ICC na pinadaan sa ating Manila Interpol. And meron po kasi siyang pre-trial sa chamber sa ICC, and hindi po natin alam kung ano po naging basis para magpalabas po sila ng warrant o pala sa ating dating Pangulo. And accused po kasi siya sa kaso na crime against humanity, na napakabigat yung kaso niya. And dahil po sa mga nangyari na extrajudicial killing ng panahon na nanunungkulan pa siya for 6 years. And alam po natin na naging maduguto ang laban na yun sa kontra-droga. And marami pong namatay. At marami pong mga katama sa panoorin muna natin yung short clippings ng pag-aresto sa kanya. Yes, sir. And inaalalayan dyan si dating Pangulo. Hindi ko natin alam kung sino po yung tao sa paligid niya. And pagkatapos po niyan, dinala po siya direkta sa Villamor Air Base para dun siya basahan, bigyan ng information tungkol sa pag-aresto sa kanya. And sa pangunguna po ni General Torre, binasa po. We're placing under arrest as evidenced to me by the PCTC by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. So, nandiyan po si General Torre, tsaka si spokesperson ng PNP. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. We have to file a counter affidavit without doing those procedural process. Here we are being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. So pagbaba pa lang dyan sa airport, napakarami na pong police dyan. Nandiyan po yung mga tauhan ng NCRPO, ng Southern Police District. And ang ating PNP, pinangunan po ni General Marbil, pero hindi naman siya talaga
nandyan. Pero syempre yung PNP natin, siya po ang namumuno. And under niya rin po si CIDD Chief, General Torre. And kine-question din po kasi kung ano po yung ano sa kanya, pagkaka-aresto sa kanya. So, rin po natin yung pag-question ng ating dating Pangulo sa pagkaka-aresto sa kanya. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. We have to file a counter affidavit without doing those procedural process. Here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. So, question nga nila kung ano yung basis, legal basis, why daw inaresto ang Pangulo, and unwilling to prosecute siya, diba? And dun sa Rome Statute ng ICC natin, we become party noon, part na yun, nung dati pa. Pero, nung panahon ng Pangulong Duterte, umalis tayo sa party na yan, sa ICC. But on the Rome Statute, may state na kung wala ka na doon, kung wala na ang isang bansa, hindi na siya kasapi, hindi siya dapat maging bahagi pa ng mga pagtatakda na nilalahad ng ICC. And noong 2018 kasi umalis tayo doon. And nagkaroon po yan ng visa noong 2019 bago siya umupo sa kanyang pwesto. And ang pagkaka-aresto naman daw sa kanya is in our national constitution na dumaan naman daw sa process and procedure dahil ito naglabas ang ICC ng warrant of arrest, pinadaan to sa Interpol, and then through Interpol yung arrest warrant ay pinadaan sa ating Philippine Law Enforcement, which is the PNP. At sa bisa po ng korte, sa alalay po ng korte, itinakda ang pag-aresto. Nakita po natin ang pagbibigay din ng suporta para sa Pangulo. Nakita po natin kanina si Senator Bongo na may dala pang ambulance na may kasamang mga doktor dahil naalayan nga daw nila ang nasa 80 years old na ang ating Pangulo, and nagme-maintenance na siya ng mga gamot, and may sakit na rin siyang iniinda. Asa si Bing Bong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat. Tawag pa natin ang dating Pangulo. Lahi at mga gianan. Wala yung mga lahat. wala lagi wala. Pag-aresto Bong, sa Bong, just be... So, yun po ang reason ng ating Pangulo. So, pinapakita niya lang yung panig niya. So, makikita natin sa mukha niya na hindi siya natatakot. Nakampante lang siya. Yun nga lang, parang medyo may ininda siya sa sarili niya. Baka kailangan siguro na minom ng gamot or magpahinga. Medyo may katandaan. Nakita rin natin yung kanyang may bahay. Kasi na si Ma'am Hanilet at saka yung kanyang anak kanina sa video. Nang nagbabrowse tayo kanina, nakita natin. And nakita natin kung paano siya ipagtanggol ng kanyang asawa, ng kanyang anak. Bagamat di natin nakita ang kanyang ibang anak na si Pulong at saka si
si VP Sara, tsaka yung isa niya pang anak. And nagsabi na pupunta daw, pero hindi yata napayagan na dahil may procedure na sinusunod ng PNP and may order para maging mahigpit sa pagbabantay o sa mga taong kakausap sa dating Pangulo. Nakita rin natin kanina si Atty. Selvez Rebello na gustong tumayong abogado ng dating Pangulo dahil malapit sa Pangulo malapit sa dating Pangulong Roa Duterte to si Former Secretary Bello ng Department of Labor dati at that time. And nandun din si I think si Ambassador Lacanilao and sino pa ba? And yung iba pang mga sumusuporta sa kanya, yung ibang mga vlogger na nag-rally pa sa ibang lugar, katulad dito sa may bandang Manila, sa may Rotonda, sa may Mindiola. Nag-rally ang ibang PRRD supporter. And kine-question nga nila kasi yung legality ng pag-aresto sa Pangulo. And yung possibility ng arrest din na pag-uusapan dun sa mga individual na malapit na sa Pangulo. Hindi natin babanggitin kung sino yun, pero isa yun sa mga binabanggit sa mga news kanina na habang nag-search tayo at nakikita tayo sa mga balita. And ano rin kaya ang masasabi ni dating Senador Laila de Lima na nakulong under the administration ni Pangulong Roa Duterte? Almost 7 years siyang nakulong and nakatulang siya, got prosecuted ng panahon ng admin ni ex-president Roa Duterte. And panoorin natin yung lawyer niya kung ano yung magpapile daw ng certiorari and PRO para mapigilan yung pag-aresto sa kanya. So ito po, small clips. Tansinko of the Bureau of Immigration, Honorable Enrique Manalo in his capacity as Secretary of Foreign Affairs, General Romeo S. Browner in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Essentially, what is this petition all about? This is a petition which calls for the respondents to cease from cooperating with the International Criminal Court. On what ground? On the ground based itself on the Rome Statute, Article 127, Paragraph 2, which states that after we have withdrawn from the Rome Statute, Philippines is no longer under the jurisdiction of the ICC. If you note, we already filed our note verbal, and as a matter of fact, our written notice to the United Nations that we are no longer a party to the International Criminal Court as early as March 17 of 2018, and such withdrawal became effective on March 17 of 2019. Under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, it states that only matters which are under consideration by the ICC, which creates the probability that the ICC may retain its jurisdiction. But as early as 2018, what was opened was only a preliminary examination by the Office of the Prosecutor. It was not a judicial action. It was not sanctioned by then the pre-trial chamber of the ICC, and therefore Article 127 Paragraph 2 does not apply. And therefore the so they found out yung mga legalities. So now, habang ginagawa natin yung vlogs na ito, pinabiyahe na raw onboarding ng ating dati Pangulong Roa Duterte para dadalhin daw siya sa The Hagues, yung The Netherlands, para doon siya litisin. Tama,
Alam lang. Ayan. Antabayan na natin yung mga iba pang news kung sino ba ang sumama sa kanya. And yung kalusugan din ng dating Pangulo, titingnan din natin. And kung ano din reaction ng mga supporters niya, ng dati ng mga admin. And ganun din po, tingnan natin yung mga reaction ng kasalukuyang administrasyon ng si kay PBBM. Okay. Ngayon po kasi wala pa silang reaction na nilalabas maliban lang sa kapulisan. So, tahimik po silang. So, as of now, ayan po muna sa ating latest vlogs. And don't forget to subscribe on my channel and don't forget to push the notification bell. Isa pong malaking bagay ito para sa aming mga vlogs. Pagtutuloy nyo magpapagal dito sa full-time check. And the next time, thank you po.